Hi fam, welcome back to another vlog. So it's our 4th day and our last full day here in Bangkok, Thailand, and alas 4 na ng hapon ngayon. Ngayon pa lang tayo lalabas fam, kakatapos ko lang maligo dahil ang dami kong ginawang work kanina. I had to do all the work na napending ko last week kanina and natapos ko na siya, and ngayon pa lang tayo talaga makakalabas. So I'm planning to go to Terminal 21. It's a mall na hindi pa natin napupuntahan ever, and dito siya located sa Sukhumvit area. Actually, one station away lang siya from here sa Nana Station. So, sasakay lang tayo ng BTS as one station, bababa na tayo. Makakarating na tayo doon sa Terminal 21. So, tara. I'm super excited kasi nakikita ko lang yan sa mga TikTok, sa vlogs, and ngayon, mapupuntahan na natin siya finally. So, tara fam, labas tayo. Kanina, di ba nagwo-work ako? So, nag-order na lang ako sa Grab. Alam niyo kung ano in-order ko sa Grab? Yung Goang Khao Mun Kai or Hainanese Chicken Rice. If you remember, nakakain na tayo doon. It's one of the Michelin Bib Gourmand restaurants dito sa Bangkok, and masarap yung Hainanese chicken nila. Apparently, nasa Grab sila. So kayo fam, kung nag-crave kayo ng mga Michelin Bib Gourmand na restaurants, yan, go for Goang Hainanese Chicken Rice, nasa Grab sila. Also, yung Polo Fried Chicken, Michelin Bib Gourmand din yun, di ba? Nakita ko kanina, nasa Grab din, o di ba? So kung gusto niyo makatikim ng mga Michelin Bib Gourmand restaurants food, pwede kayo mag-Grab, no? Anyway, baba na tayo. And let's go to Terminal 21. Okay, dito na tayo, Nana Station. Alam nyo, dito sa Sukhumvit banda, ang dami pa ng mga tailor shops. Ito lang oh. Lumayo pa tayo. Pumunta pa akong MBK. Dito lang pala. Ayun oh. Tapos ayun pa katabi niya. Basta marami pa. Anyway, okay na yun. Nakapagpagawa na tayo. So next time na lang. Mag-reload tayo. Ayan oh, 4 na lang load. Add value. Okay, ganun na kabilis. Halika na, pasok na tayo. Yan na, 104 na. Dito naman tayo sa kabila. Uy, si Sonia Jean nandito. And si Nanon. Oh, cute. Yan, waiting lang tayo ng train. Okay, we're here na at Asok Station. Dami tao dito, oh. And ito na ang Terminal 21. Yay, super excited. Oh, may food locker sila, oh. Sige, tara. Meron yatang daan na dito, diretso na sa mall, eh. Come on. Eh, punuan, oh. Let's go! Ayan, may Super Rich dito. Pag nakita kayo ng Super Rich yan, pwede kayo magpapalit dito ng pera. Maganda yung mga rates nila dito. Okay, dito na tayo. Ayan, may connect naman yung station doon sa mall. Terminal 21. One station away lang ito from our place. O, ayan, welcome. Iba't ibang language siya. Kasi ang theme pala nitong mall na to, para siyang airport style, na may mga arrivals, gano'n, departures. Hello! Yan, mga kabayan. Thank you, ingat kayo. Nag-hi sila. Anyway, ang sign nitong mall is para siyang airport, na may mga arrivals, departures, tapos iba't iba yung theme nung bawat level yata. Parang gano'n. Oh, Pop Mart! Kita ko agad yung Pop Mart. Ayan. Ay, meron pa pala sa baba. So, yung pinasukan natin is M level na. Meron pang G ground floor, I think. Galing yung Pop Mart dito. Oh. Merong isang boutique talaga na malaki. OMG, ang cute nila. Sold out, oh. Ito ang cute din, oh. Ano ba to? Magic Man. Si Jackson Wang. Oh, cute. Ito naman Justice League, tapos Marvel. So cute. Lord of the Rings. Tapos Game of Thrones. Ganito pala yung Pop Mart, no? Iba't iba siya. So cute. Wow, may Teletubbies din. Oh, mga batang 90s. Ito ang cute din, Baby Molly.
Ito Skull Panda. Wow, cute. Ayan o. Departure for Rome. Baba tayo. Sa ground. Ayan, arrival room. Ayun, meron silang Bath and Body Works, Lacoste, Birkin, stock. Authentic brand. Pandora, Guess. Okay. Sige, baba pa tayo isang level. Level LG. Arrival at Caribbean. Ah, okay. Para mga food dito. BT21. Ah, Miniso pala yun. Ayun. Tapos bags. There's Watsons. Boots. Tingnan tayo sa Watsons. Ay, Gourmet Market. So, I guess ito yung kanilang parang food court. So, kung hindi kayo nakabili sa mga market, meron sila dito. Ayan, no. Tiger Balm. Tapos yung mga inhaler. 6 for 174. Parang 120 lang natin ito nabili sa Shadow Shop. Ito 108. 100 yata natin siya nabili. Oh, mura lang din ha. Tapos ito 6 for 210. Yung Hong Thai. Grabe, natitempt na ako kumain sa Gourmet Market. Pero wait, akit muna tayo, silip muna tayo sa taas. Kung ano pa yung makikita natin doon. 5 PM pa lang naman. Mamaya gusto ko magpa-schedule ng massage doon sa Let's Relax Pa, yung pinuntahan natin nung nakaraan. Kasi yun yung masarap na Thai massage. Puntahan natin yun mamaya. Although I have to manage my time well kasi 10 PM pupunta ulit yung Michael Taylor's. Dadali na nila yung suit. Tapos ipifit yata sa akin mamaya. Ayan, cute. May mataas na escalator hanggang 3rd floor na. Sige, let's take that. Para exciting. 1, 2, 3. First floor to 4th floor ang inaakyat. Bongga. May ganito pala sa Terminal 21. O, ayan ang Lush. Favorite natin. Pero hindi mo na tayo bibili. Meron pa tayo sa bahay. Island, number 1. Authentic Thai cuisine destination. Talaga, Nara? Number 1 daw? Is it true? Oh. 3rd floor, Istanbul. Okay, Istanbul na tayo. Yan o, Nara Thai cuisine. Uy, parang sarap naman kumain dito. Shortcut na tayo. Bangkok Buttery. Kiss Me Doll. Ay, ang cute ng ano nila. Store. There's Lush here. Yung bango talaga ng Lush, oh. What's Japara? Ah, mga souvenirs. Pabango din. Tapos mga ano din, sabon. Okay, ayan. Akaliko. Body oil, body wash. So mga bath essentials yung mga nandito. Kung may even body. Yan yung nakita natin doon sa MBK, di ba? Maganda yan. Mga makeup din, tapos perfume. Ang cute nito, Umea. One piece, mga damit. Cool. Tapos ito, Bloody Bunny. Uy, Auntie Anne's. Favorite namin ni Sisto eh. Pero wala sila nung katulad nung sa atin. Iba yung sa kanila. Okay, try natin bumaba dito. Meron pa dun sa taas, oh. Pier 21 Bangkok. Ano bang tawag dyan sa bridge na yan? Kalimutan ko. Golden Gate Bridge sa San Francisco. Tama ba? Sige, akitin nga natin doon. Parang mas na-curious ako sa taas pa. Oh, nakakatakot yung ano, view. Ang taas, OMG. Ganito pala siya kataas.
So dito, mga restaurants din. Ayan o, may Yayoy, Pepper Lunch. So mga Japanese restaurants yung nandito. Tapos sa kabila, may Chatramus. So, Thai food ba yun? Sige, akit pa tayo. Kalula oh. I can see KFC Terminal 21. Ayan. Burn Busaba Spicy Yamen Grill. So mga kainan din dito. Ah, okay. So para siyang sa Siam Paragon na you're gonna get a card. Tama ba? Oh, ayan nga. Scan to pay oh. So kakain ka muna doon. Parang you can get a card here. Tama ba? So, kainan din siya. Wala, nakakagutom naman. Sakto gutom na ako. Oh, ang daming mango, oh. Mango sticky rice overload. Yan, ang daming kumakain, fam, oh. Siguro affordable dito, tsaka masarap. Kasi ang daming kumakain, eh. Uy, ang sarap nito, oh. Rice with roasted duck plus barbecue red pork plus crispy pork and boiled eggs. 40 baht lang. Ang mura ng food nila, ah. Kaya siguro maraming kumakain dito. Kasi affordable. A la carte. Ayan. Stewed pork leg. Wala, ang laki ng lutuan nila. Noodle and gravy, rice and curry. Ayan o. Para siyang food court style. Pwedeng mag-take away, pwedeng kumain. Ayun, kaya siguro maraming kumakain. Ang mura ng mga food. Sobrang affordable. Ito, Hainanese chicken. 32 lang. Mura o. Baka ganun talaga sila dito, no? Mura yung mga food. Ayan, 27, 30, 40 baht. Nice. Hindi pang tourist yung price. Pang locals. So nice. Sige, baba tayo. Yan pa, may idea na kayo kung gusto nyo ng mga murang food, you can go here. Pier 21 sa Bangkok. Affordable ang mga food and for sure masarap. So sa baba ng Pier 21, itong parang mga Japanese na restaurants. If you're craving for Japanese, ayan, you go here. Baba pa ulit tayo ng one level. Grabe, nagugutom na ako. Yung huling kain ko pa is yung kanina pang breakfast and lunch natin na Hainanese chicken rice. May mga 11 o'clock pa yun ng maga. Alas 5 na ngayon. Yan, dito medyo hindi na nakakalula. Mas nakakalula yung sa taas eh. Grabe. Eve and Body, oh. Number 1 beauty store in Thailand. Champion, my Crocs. Taylor, may mga Taylor shops din dito. Okay. Ito mga damit, high school. Mga greens. So cool. Diretso tayo doon. Wakol. Ayan, mga undergarments. Okay fam, we're gonna try here sa Nara, Thai cuisine. May nakalagay silang Michelin, so I guess beef gourmand din sila. Try natin, maiba naman. Nara, Thai cuisine. Hi! For one? For one? Yes, Okay. may I help you? Thank you. Tinulungan pa tayo sa dala natin. Okay. Medyo mahal. Nakita ko yung price, mga 400 baht, 500. Pero, ngayon lang naman tayo magta-try, diba? So, try na natin. Minsan lang naman. And last full day naman na natin. Drinks and dessert. Okay. Okay. Thank you. Oh, okay. Alright. Thank you. Yan, mga juice nila. 180 baht. 150 baht.
iced tea 100 baht. Actually, not bad yun sa drinks. Oh, Nara's coconut ice cream with assorted Thai sweet condiments. Wow! Ayan o. Coconut pancake with mango sticky rice. Ayun, mango sticky rice nila is 295 baht. Medyo mahal na. Ayan. Anyway, sige para matry natin. Tignan naman natin yung kanilang main course. Ito yung mga top 10 nila. Grilled Ayutthaya River Prawns is 1,490 baht. Wow, mahal naman po nun. Nara's Mix Appetizer for 20 baht. Tom Yum Soup, Ayutthaya River Prawns Tom Yum Soup, 850 baht. Deep Fried Silver Pomfret with Crunchy Garlic, 3,490 baht. Wow. Whole Crab, 1,690 baht yung small. Grilled sirloin steak, 890 baht. Tapos meron din silang sirloin steak, 1,190. 1,290. Okay. Ayan pa. Pag in-screenshot, makikita naman, no? Papaya salad with seafood, soup and curry. Yung chicken green curry na favorite natin, 300 baht dito. More or less 500 pesos. Pwede na, no? Chicken in herbal coconut soup, beef sirloin green curry, mushroom, omelette. Grabe, kakaiba yung menu nila. Parang masasarap lahat. Kung family kayo, try nyo dito para mas marami kayong matry, di ba? May seafood din. Chicken, meat dish. O, diba ang dami? Sige, order muna. Oh, here's our pad thai. Wow. Diba? Yum. So excited to eat. Meron silang pachichalon dito. Tapos, fresh pineapple juice. As in, parang fresh na piga, oh. Let's eat. Luin na natin. Best seller daw nila to. Ooh. Ito lang in-order ko. Pad thai lang. Tsaka mango sticky rice pala. Kasi na-disappoint ako sa mango sticky rice sa Chato Cha. It's good. I love it. Yung noodles niya, katulad nung nakakain natin noodles sa labas. Yung timpla niya, ganun din, pero mas pinasarap. May condiments dito. Sa inyo kung gusto nyo dagdagan. Ako, chili. Para may kick. Wait, parang hindi pa nag-kick yung chili. Ang dami ng pad thai, ha? Okay, I'm done. Hindi ko naubos, pero take out ko na lang. Kasi may sticky rice pa tayo, di ba? Ni-reserve ko yung chunk ko para sa sticky rice. Sarap nitong crackers. Tignan nyo yung mango sticky rice natin. Ang cool. Sana masarap. Hopefully. Sana. Natin ang cream. Let's try it. Mainit pa yung rice. Oh my god, this is a bomb. Ang sarap ng sticky rice nila. Mainit pa.
Parang ganito magluto si mama ng ano, putumaya. Tapos yung mango panalo. Sarap. Mm. Tapos yung coconut syrup, malapot. Winner. Love it. Okay, fam, tapos na tayo kumain. Ang total bill natin ay nakaka-shock. 859 baht. Around 1,300 pesos. Ay no, ang mahal. Kaya inisip ko na lang, minsan lang naman tayo makakain ng pad thai sa restaurant. Although honestly, yung pad thai, sakto lang. Mas masarap pa rin yung sa Michelin Bib Gourmand na pad thai Phai Ta Lu. Yung nakainan natin doon sa malapit sa Khao San Road. And yung tip sa may mas masarap din. But yung mango sticky rice, it's a bag. Masarap. Although ang mahal ng mango sticky rice, 259 din. So, 400 pesos. Kung ako tatanungin, worth it ba kumain dito? With the price, parang no. Parang hindi worth it yung ganong kamahal. 1,300, 1,400. Eh dito kasi sa Bangkok, ang sasarap din ng mga street food, di ba? Although gusto ko kasi matry sa restaurant, ang expectation ko, kung ano yung sarap ng street food, mas pinasarap mo pa dito kasi mas magbabayad ka lang mahal. Anyway, mahalaga na try natin. So, labas na tayo. Let's go to let's relax pa. Yung pinunta natin nakaraan. Papaspa tayo. Okay, fam, bumalik na tayo ng hotel. Unfortunately, hindi tayo nakapagpabook doon sa Let's Relax pa sa Tonglor. Pumunta tayo doon, mag-walk-in sana. Kaso, hindi sila nag-accept. No, last time kasi nag-walk-in tayo, okay naman. And nasakto naman, Filipino yung nandun sa reception. Pero ngayon wala, tapos puno daw sila. So, walang slot for walk-in. So, ang advice talaga, fam, if you're going there, kailangan magpa-reserve ka ng more than 24 hours prior to your schedule. Kasi kapag within 24 hours or less than 24 hours, walk-in lang talaga, tapos tiyempuhan lang. So, ayan. Bumalik na ako ng hotel kasi may appointment tayo. Nandito na ang mga taga Michael Taylors dahil i-final fit na natin yung damit. Say goodbye to them. Thank you so much. Sawadee Kap. Kapun Kap. Okay, fam, ang saya. Mission accomplished. Nagawa ko lahat ng mga pinunta ko dito sa Bangkok. More on work talaga, no? Nag-side trip lang tayo ng mga ilang pasyal. So, yan. That's it for our today's vlog. Maikli lang yata tong vlog na to kasi nga puro work ang ginawa ko maghapon. So, itutuloy ko na lang yung vlog tomorrow. Ito na yung quote natin. So, ang price pala nito, fam, is, it's kind of pricey, I know. 8,000 baht. Kasi nung nag-inquire ako sa kanila, ang sabi nila, minimum of 6,000 baht. So, in-expect ko, mga 6 to 7 lang. Ngayon, nung nandun na ako, in-explain nila, yung material daw na ginamit is yung pinaka-finest material nila, yung cashmere wool stretch something. And in-explain nila na yun daw yung pinaka-magandang material nila. Yung parang 6,000 or yung the basic one is polyester ba ang tawag? Ako, okay na nga sana ako dun. Kaso, nung in-explain sa akin, maganda daw yung quality nito. Ito daw yung finest nilang material. So, sabi ko, sige, for 2,000 baht na additional. Parang, okay na din. Tas, okay din naman yung service nila. Pumunta sila dito ng isang araw. Nag-fitting kami, nag-adjust. Tapos ngayon, pumunta na naman sila dito. Sila mismo yung pumunta, tapos hinatid mismo. So, I guess, for the service, okay na rin yung additional na 8,000, no? Pero kayo, fam, kung magpapagawa din kayo dito, I suggest magtanong-tanong muna kayo. Yun kasi hindi ko nagawa, no? Pumunta agad ako sa kanila, tapos yun, nag-okay na agad ako sa kanila. Sana pala, nag-ikot-ikot muna ako, nagtanong-tanong muna ako sa iba para ma-compare ko yung price, no? Pero ngayon na nakapagpagawa ako sa kanila, happy naman ako doon sa gawa nila, and yung service talaga super okay, no? Yun yung maganda na hindi lang about the quality of the damit yung ibibigay sa'yo, but yung service din. And sabi nila, anytime daw pwede ako bumalik for free kung pumayat daw ako. 'Di ba? Na kailangan ko ipa-adjust yung suit or
anything na may gusto akong ipa-adjust, pwede daw ipa-adjust sa kanila ng libre, no? So yun lang fam, I'm so happy na nagawa ko na lahat ng mga task ko dito sa Bangkok, and yeah, ready na tayong umuwi tomorrow. So continue natin yung vlog tomorrow. Bababa ako, bibili ko sa 7-Eleven ng mga sandwich pasalubong ko sa bahay, yung toasted sandwich na favorite natin. Tingnan pa natin kung ano yung pwede pa natin bilhin doon sa baba. Ayan, malinis naman yung kama ko, nagpa-housekeeping ako kanina. And ito yung mga iuwi natin. Ito mga damit ko ni sis na nabili ko sa Platinum Mall. Tapos ayan, ayusin lang natin yan mamaya. Okay, dito na ako sa baba. Story time na muna tayo, no? So, dalawa yung events na attendan ko, fam. Number 1 is the Creator Party on August 30. Yun yung sa Philippines gaganapin na lahat ng content creators sa Pinas na with Klook, in-invite doon sa party na yon to celebrate the creator community, and also may awarding, di ba? Yan yung na-nominate tayo for 2 awards, yung Travel Luminary and Favorite Male Creator of the Year award. So doon ko susuotin yung quote na pinagawa ko ngayon. Kung may time lang sana ako ng mas mahaba-haba pa, baka mas nakahanap pa ako ng mga tailor sa Philippines, no? Kasi nung mga nagtanong-tanong na ako sa Philippines, yun nga ang sinabi, turnaround time 3 to 4 weeks to 1 month, ganun na yung hihintayin. Kaya ayun, I opted na magpagawa na lang dito sa Thailand, no? And yun, parang for the price, hindi ko alam kasi yung mga nakausap kong friends sa Philippines na nag-range ng mga 15 to 20k. So dito, yung 8,000 baht na 12k, I know it's kind of pricey pa din. Hi! Hi. Where are you from? I'm from China. Oh, from China. Yeah. You 大江 Picture 3. DJI Packetry. Oh, I want to buy it. Oh, but yeah. I no. No stock? Yeah. Oh, okay. Bye-bye. Bye. Have a nice day. Yan yung kinukwento ko na parang for the price sa 8,000 baht, medyo mahal pa nga yata siya dito kasi yung nakikita ko yung mga vlogs nila David, 8,000 pesos, so that's 5,000 baht, di ba? Anyway, kung magpapagawa kayo dito, mabuting mag-inquire kayo, madami sa MBK, Platinum, even dito sa Nana, ang daming mga tailor bespoke dito. Muna kayo bago kayo magpagawa. So ayun, yun ang susuot natin for the August 30 party. Yung next party na ha-attenda natin, fam, is sa Singapore, no? Na-share ko nung nakaraan na pupunta tayo ng Singapore for a work trip. So i-share ko na lang siguro yung details doon soon. Pero may gala night ulit tayong a-attendan doon, and yun, parang bonggang-bonggang event talaga yun. Kaya naghanap ako ng Filipino designer sa atin, no? As in, nag-search talaga ako, nagpatulong ako kay Cass Ana, kasi si Cass Ana magaling sa mga ganyan kasi marketing person siya, di ba? And yeah, may nahanap kaming Filipino designer na magdadamit sa akin. So, yun, for the 2 events, number 1 yung sasuotin ko sa August 30 is this suit, tas number 2, yung sa event natin sa Singapore is a Filipino brand, no? So I'm super excited. Magmi-meet yata kami one of these days to finalize yung design ng outfit, tapos susukatan na rin. Syempre i-update ko kayo doon, di ba? Anyway, i-share ko na lang lahat ng yan. Sobrang excited lang ako, fam, sa mga ganaps natin, no? Kaya ayun, I'm sharing it with you. Anyway, labas na tayo. Punta tayo ng 7-Eleven. Ayan, dito tayo. 7-Eleven. Okay, I got 10 sandwiches. Okay, I also got pickled mangoes. Masarap to. Okay, nabili ko na ang ating 7-Eleven goods. Oh. Ayan, mangga lang, tsaka more on mga tinapay. Si baby sa kain din yan. So, yun lang, fam. Good night na talaga. Itutuloy natin yung vlog tomorrow. Hi, fam. So, it's the next day na. Continuation ito ng vlog natin kagabi. And alas 9 na ng umaga ngayon. And today ay uwi na tayo finally ng Manila. As I've shared kagabi, nagawa ko na lahat ng mga kailangan kong task. So 1:30 PM pa ang flight natin, Philippine Airlines to Manila. So plano kong umalis dito ng mga 9:30
para mga 10 to 10:30 na sa airport tayo. At least 3 hours before our flight, nasa airport na tayo, di ba? And for breakfast, umorder ako sa Grab. Kasi ewan ko, ang dami talagang promo ng Grab dito sa Bangkok. Even sa Hanoi, ang dami ko nagamit na promo. Ngayon, umorder na naman ako ng breakfast. Parang ang bill ko ay 130 baht. Less 50 baht. So, 80 baht na lang yung binayaran ko, di ba? Ang in-order ko is chicken rice. Last hora tayo ng chicken rice before we head to Manila kasi super sarap ng chicken rice dito sa Bangkok, di ba? Tapos, bili na lang tayo ng coffee sa baba. Okay, dito na ako sa baba. Dito naman tayo bili ng coffee kasi may cafe dito sa tabi ng 7-Eleven and Sound Pop Coffee. Dito naman tayo bibili. For a change. Siya. Okay, I'm back here sa room. Ito na ang ating iced latte. Wait ko na lang yung chicken rice natin. Okay, nandito na yung food natin. 9:30 na. Anyway, 1:30 pa naman ang flight. And dito naman sa Bangkok, di ba? Ano naman, kahit at least 2 hours before the flight. Pero, mas maganda kasi mas maaga. Oh, may mga sauce. Ang dami. Biruin yung 80 baht lang to. Yan na siya. And then is chicken rice. Bango. Order pa ako ng extra chili. Meron naman pala silang mga ganitong sausawan. Pero mura lang naman yung extra chili. Ano lang, 7 baht. Yun o, meron pala silang ganito. Order pa ako. Dami nilang sauce ha. Tulog ang extra na lang to. Ang bubuksan ko lang dito is yung chili. Okay, kain na tayo fam. Before we head to the airport. Oh, in fairness namin ng chicken ha. Okay fam, 9:50 AM na and ready na tayo mag-check out. Ayun na yung luggage natin, yung hand carry bag. Naayos ko na rin yung kama, malinis na. Na-double check ko na rin, wala tayong naiwan. So tara na, mag-check out na tayo. Baba tayo. Okay, dito na ako sa baba and nagtatry na ako mag-book ng Grab. Alas 10 na ng umaga ngayon. Parang sakto lang, no? 40 minutes lang naman ang biyahe going to the airport. Wait ko lang yung Grab. Ito na yung gamit natin, no? Ito yung hand carry ko. Tapos ito yung pang check-in natin. Since PAL yung nakuha nating ticket, 30 kilos naman yung allowed na baggage allowance naman. So, sakto-sakto lang tayo. Okay, what's my honest review dito sa Life 8 Sukhumvit number 1? Very modern ang mga facilities, no? Kung gusto nyo ng modern facilities, okay sa mga millennials and Gen Z, very compact yung room pero maganda yung design and bagong-bago yung mga facilities. Go here. Pero and also, yung proximity niya kasi sa BTS station, as in, ilang tumbling lang nasa BTS station ka na. So, super okay na location. May 7-Eleven sa harap, maraming mga food stalls sa labas. Pero ako personally, parang mas na-appreciate ko yung Rangnam area talaga. Other than this Nana area. Dito kasi sa Nana, may mga bar sa labas, ganun. Yung Rangnam area kasi very chill lang eh. Parang Bangkok neighborhood na chill lang talaga. Itong Nana kasi, Bangkok neighborhood siya na parang touristy, no? Ang daming tourists. Kasi nga maraming bars, maraming mga afam, ganun. So yun. Kung if I would choose, mas pipiliin ko yung sa Rangnam area magstay. Kahit na medyo may lakad ng konti yun from the BTS station, eh mas gusto ko yung vibe ng area, no? Pero in terms of the facilities ng hotel, di hamak na mas bago yung mga facilities dito sa Life. Kaya nakapag-book na ako. Meron palang tinatawag na Grab Saver. So, mas maliit na sasakyan, mas mura. Pag hindi saver, parang 50 baht din yung difference. O diba, nakatipid tayo ng 50 baht. 408 lang yung babayaran natin sa Grab. Honda City siya. Alright, ito na yung Grab natin. Going to the airport. Tagal ko nga lang naghintay, 10:20 na. Saver nga siya pero matagal. Let's go. Okay, we're here na at Suvarnabhumi Airport. 11 AM na.
Check-in na tayo. Ang ganda rin ng airport ng Bangkok, no? Palaban. Gusto ko sana rin mag-Thai Airways. Kaso, ang mahal. Mas mahal siya ngayon. Kaya we chose PAL instead. Oo, lamig. Sarap. Kaya hanapin natin kung saan tayo mag-check-in. Okay, nakapila na ako. Medyo mahaba yung line for check-in. Tayo na next. Nag-online check-in kasi ako. So, dito ako sa bag drop Manila. Good morning! 27.5 kilos. Oh. Sakto lang, 'di ba? Ayan. Ating innovator na luggage. Ayan, bilis natin naka-check-in. Nakuha ko na yung ating boarding pass. Let's go to immigration and security check. Goodbye, Bangkok! I'll see you again next time. Ito yung pinagpipicturean natin. Oh. Okay, balikan ko na lang kayo mamaya. Security check na tayo. Okay, lusot na tayo sa passport control. Punta na tayo ng boarding gate. G4 tayo. Up to 10-minute walk. Ito ang maganda talaga sa Bangkok, no? Ang ganda nung shopping area nila after ng immigration. Ayan, no? Perfumes, cosmetics, etc. Dito na ako sa loob. And dito sa duty free, sa King Power, may tinitinda silang mango sticky rice. Ayan. 180 baht. Sige, bill tayo. Uwian ko si sis. Favorite niya to eh. Ayan, nakabili na ako 3 mango sticky rice. Hati-hati na lang sa bahay. So kayo din, kung gusto nyo mag-uwi ng mga mango sticky rice, pwede kayong bumili dito. After ng passport control. King Power. Ayan. Ang ganda ng Bangkok Airport, no? Ang daming mabibili. Actually, parang isa ito sa mga pinaka-favorite kong airports. Next to Hong Kong. Kasi dito, yung lalakaran mo, andito na lahat ng kailangan mong bilhin. Yung hindi malalayo yung mga pagbibilan. Dito nakakonsentrate sa isang lugar. So, maganda. Anyway, lakad na tayo sa ating boarding gate. Alas 12 na pala. 12:15. Ang bilis ng oras. Okay, here's our boarding gate. Philippine Airlines Manila G4. Gate open. Ayan na pala yung plane natin. So, I guess on time ang flight. Laki ng aeroplano. Okay, baba na tayo. Alright, we're here na sa boarding gate. 12:25 na. 12:45 ang boarding. So, 20 minutes na lang. Board na tayo. No? Ang bilis lang. Philippine Airlines ba sa akin natin nun? Or, dalawa. Okay. Yung una, Thai Airways, yung pauwi natin. Pangalawa, naalala ko parang Philippine Airlines. Anyway. Ayan yung dala ko. Ayan, tong dalawa. Mango sticky rice for sis and the fam. Tapos ito, gamitin ko sana yung Gio ko na bag. Kasi mas kasya yung laptop doon. Pero, hiniram siya ni Casby, diba? So, ayan na lang siya. Okay, wait na lang tayo mag-board. Time to board the plane. Goodbye, Bangkok na talaga. It's time to go home to Manila. Okay, naka-board na ako ng plane. Time to sleep, char. I have my unan with me. Meron tayong pa-TV. Ayan, remote. Tapos meron namang headset. Meron ding charger. We hope you enjoyed this in-flight safety video made by the Filipino, for the Filipino, and for the world. Okay, time check. It's 3:50 p.m. Manila time. Nilagay ko na yung mga dito. Ang ganda nung napwestohan natin sa Palnaf plane kasi dito ko sa pinakalikod. So, nare-recline ko yung seat ko. Ayan o. Local time 3:51. Arrival natin 5:49. Let's see. Fish fillet with rice. Tapos orange juice. Okay, we're here na sa Naiya Terminal 1 and mabilis lang ang immigration dito. Ngayon, hintay ko na lang yung bagahe tapos labas na tayo. Okay, kita ko na yung luggage natin. From here pa lang kita ko na yung kakaiba yung kulay, di ba? Okay, we're out! O, di ba? Ayan. Mabilis talaga dito sa Naiya. Ngayon, tayo na natin ang sundo natin. Ang fam. Nagpasundo na ako kasi si sis sakto palabas na siya ng office, di ba? So excited to go home!
Welcome to Manila, baby. Ayan, wow, ang daming tao. Ayun, nakita ko na si Tokyo. Baby Sak, oh. Hello! Hello! Uy, na-excite. Halika na. Uy, sus. Uy. Uy. Hello, baby. Usus. Okay, fam. Commercial muna bago ko i-end yung vlog. So, na-share ko sa inyo na pupunta tayo ng Singapore for a work and leisure trip. It's actually a trip sponsored by Klook as we will attend the Creatorverse Summit, a celebration of Klook's 10th birthday in Singapore. So, 19 kaming Filipino creators ang sinelect ni Klook na ipadala sa Singapore and makakasama namin ng iba pang selected creators from all over the world. And I am so thrilled to share with you, fam, na na-nominate po ako for the Klook's Insightful Luminary Award. Ilalagay natin dito yung description ng Klook's Insightful Luminary Award. Also, may 5 other Filipino creators din ang na-nominate din sa ibang categories. Ilalagay din natin dito yung mga nominations nila. So fam, please do vote for us using the link below. Isang beses lang pwedeng mag-vote and voting ends on September 19, 12 midnight Singapore time. So yung manominate lang ako dito out of 16,000 creators all over the world, and to represent the Philippines in the global stage, sobrang laking bagay na sa akin. So maraming salamat, fam, for your unwavering support. So please do vote for us using the link below. Go Team Philippines! Okay, fam, nandito na tayo sa room and it's currently 10:15 na ng gabi. And pagdating namin kanina, nag-dinner lang, nagluto sila papang ng sotanghon with squid, yun ang inulam namin. And nag-ayos na ako ng mga gamit, tinanggal ko na lahat ng mga pasalubong, kinain na nila sis and mamang yung mango sticky rice, tapos yung mga t-shirts na bigay ko sa fam, ayun, kasya naman sa kanila lahat. And yung mga labahan ko, no, yung mga damit ko, nilabas ko na. And yeah, naayos ko na yung gamit ko and nandito na ako sa room. I miss my room so much. Grabe, after how many days of traveling, na-miss ko yung own room ko, yung own kama ko, sariling toilet. Yeah, anyway, magpa-freshen up na ako and I'm going to end the vlog. Sana na-enjoy nyo pa rin yung vlog kahit na konti na lang yung mga activities na ginawa natin, no? And yeah, after ko mag-freshen up, ayusin ko lang yung mga files saglit. Tapos, we're gonna sleep na. Maraming salamat, fam, sa panonood ng vlog na to. And I'll see you on the next vlog. Bye! Close to the